The Mysterious Intern. Kabanata 2. Ang komunidad ng Harlem, isang kilalang slum sa New York, ay malayong-malayo sa mga sikat at mayayamang lugar tulad ng Manhattan at Long Island, na hindi kalayuan. Mga sirang bahay, magulo at magkakaibang tao, at ang paminsang pagsigaw ng mga hindi kanais-nais na salita ang bumubuo sa tanawin. Habang naglalakad si Brian Ye sa mga daanan ng komunidad, bahagyang kumunot ang kanyang noo habang nakikinig sa mga masasakit na pananalita ng mga tao roon. Totoo naman, hindi niya ito gusto. Ang ingay at gulo ng kapaligiran ay hindi niya pinapansin. Ang hindi niya kayang tiisin ay ang pangit na itsura ng mga taong nag-iinom at gumagamit ng droga. Hindi niya maintindihan kung bakit dito pinili ng matanda na manirahan. Tiyak na hindi kulang sa pera ang matanda, kahit hindi pa niya tinanong kung magkano ang bayad sa operasyon. Naniniwala siyang hindi kailanman magpapababa ng presyo ang matanda kay Dean Blade. Tignan mo lang ang mukha ni Dean Blade tuwing binabanggit ang pangalan ng matanda. Parang nakikita pa rin niya ang lungkot sa mga mata nito. Sa loob ng maraming taon, nagsagawa siya ng iba't ibang operasyon sa iba't ibang lugar at nakaipon ng maraming pera. Kahit bumili pa siya ng isang bahay sa Manhattan, isa sa pinakamahal na bilya. Bakit dito pa siya nakatira sa isang madilim at magulo na sulok? Minsan, tinanong niya ang matanda, pero palagi lang itong sumasagot ng 3 salita, gusto ko rito. Naiwan siyang walang masabi. Buti na lang, hindi si Brian Ye ang tipo ng tao na nangangailangan ng marangyang pamumuhay. Hindi siya nag-aalala sa kanyang paligid. Simula pagkabata, nasanay na siya sa mga kakaibang ugali ng matanda. Habang naglalakad siya sa dalawang eskinita, nakita niya ang pamilyar na maliit at sirang bahay. Napangiti siya sa isang sulok ng kanyang bibig. Bagamat napakasimple nito, ito ang kanyang tahanan, ang lugar kung saan nakatira ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang matanda. Isang taong palaging lasing, may magulong buhok at balbas, may mainit na ulo, at may kakaibang timpla ng kabaitan at kapaitan. Isang taong nagturo sa kanya ng kanyang natatanging kasanayan sa medisina at ng napakaraming iba pang bagay. Tuwing naglalakad siya palabas, at bumalik sa lugar na ito, nakakaramdam siya ng katahimikan at pagmamahal sa kanyang puso. Pero habang nagsisimula ng maglakad si Brian Ye papalapit sa bahay, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkabalisa at babala. Nagseryoso ang kanyang mukha at hindi sinasadyang huminto. Isang matalim na intuition, isang intuition na paulit-ulit nang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Hindi niya inilibot ang tingin niya o gumawa ng anumang hindi kinakailangang galaw. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero palihim niyang binago ang direksyon patungo sa isang eskinita. Nakarating siya sa sulok, at biglang tumalon si Brian Ye papasok sa eskinita at nagtago sa likod ng pader. Boom! Isang malakas na pagsabog ang nagpaalog sa lupa. Napakaingay nito, halos masira ang kanyang mga tainga. Ang direksyon ng pagsabog ang kanyang bahay. Namutla si Brian Ye. Kahit gaano kalakas ang pagsabog, narinig niya ito. Ang matanda. Hindi na siya nag-atubili. Tumalon siya palabas ng eskinita at tumingin sa maliit na gusali. Usok at alikabok ang nagmumula sa direksyon ng bahay. Hindi lang ang bahay niya ang gumuho, pati na rin ang dalawang katabing gusali. Sa gitna ng mga labi, narinig niya ang mga iyak ng mga tao. Namumula ang mga mata ni Brian Ye, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Malalim na tumusok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, halos dumyugo na, pero nagawa niyang kontrolin ang sarili. Hindi siya maaaring magmadali. Magiging katulad lang ito ng pagpapakamatay. Maliit na ang tsansa ng matanda na mabuhay pagkatapos ng isang napakalakas na pagsabog. At sinasabi ng kanyang intuition na nagtatago pa rin ang mga umaatake, naghihintay na lumabas siya. Kailangan niyang manatiling kalmado. Ang kanyang sariling kaligtasan ang pinakamahalaga. Hindi siya maaaring maging mapusok. Sa pamamagitan lamang ng pagiging buhay ay magkakaroon siya ng pagkakataon. Nagbalik sa kanyang isipan ang mga salita ng matanda. Pero hindi niya kayang tiisin ang sakit. Nakita niya ang pinakamamahal na tao sa kanyang buhay na nawala sa isang ulap ng usok, pero napipilitin siyang manood mula sa malayo. Hindi man lang siya makalapit para tignan kung ano ang natira. Luha ang tumulo sa kanyang mukha, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kanyang luha, parang naririnig niya ulit ang mahigpit na boses ng matanda, nakikita niya ulit ang mga mata nitong lasing. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit palaging nagtatago ang matanda sa mga madilim na sulok.
Nagtatago siya mula sa isang makapangyarihang kaaway. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit pinilit siyang turuan ng matanda ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at kung bakit nagsasalita ito ng mga misteryosong salita. Lahat ng ito ay dahil sa kaaway na ito. Pero ano ba ang nagawa ng matanda? Ano ang tunay niyang pagkakakilanlan? Bakit siya naging target ng isang nakakatakot na kaaway? Huwag kang mag-alala, matanda. Sino man ang gumawa nito, gaano man sila kamakapangyarihan, gagantihan ko sila. Matagal na pinanood ni Brian Ye ang pag-alis ng mga gumuho, ang pagdami ng mga taong nagtitipon, at ang papalapit ng mga sirena. Tumalikod siya at umalis sa lugar na iyon. Ayaw niyang makita ang katawan ng matanda, ayaw niyang tignan ang guho ng munting bahay na puno ng masasayang alaala. Alam niyang ang kanyang prioridad ay ang kaligtasan. Kailangan niyang maging mas malakas. Ang isang kaaway na hindi man lang kaya ng matanda ay tiyak na hindi niya kakayanin ngayon. Manhattan, New York. Ang presidential suite ng isang 5 bituin na hotel. Magandang araw sa lahat, narito tayo sa Harlem. Ilang minuto na ang nakalipas, naganap ang isang malupit na pagsabog dito, isang pangyayaring ikinagulat ng buong mundo. Isang nakakatakot na pangyayari, tulad ng 9/11s. Umabot na sa 31 ang bilang ng mga nasawi. Sa dingding ng suite, isang malaking LCD screen ang nagpapakita ng isang magandang reporter na nakatayo sa harap ng nasirang komunidad ng Harlem. Nagsasalita siya sa mikropono, puno ng galit at pagkondena sa pagsabog. Mga pulis na walang tigil ang pagtatrabaho sa gitna ng mga labi, habang umiiyak at nagdadalamati ang mga tao mula sa iba't ibang lahi. Sa isang mamahaling sofa, isang gwapong lalaki na may maputlang mukha ang tahimik na umiinom ng pulang alak, ang mga mata niya ay nakatutok sa screen ng TV. Pinapanood niya ang mga labi ng gusali, ang matinding galit ng reporter, at ang mga seryosong pahayag ng mga pulis tungkol sa paghahanap ng katarungan. Isang mapang uyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga lobby. Tok tok. Isang mahinang katok sa pinto. Pasok. Ang boses ng lalaki, kasing akit ng kanyang hitsura, ay maikli at matalim. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang pumasok sa suite. Kahit matanda na, matalim pa rin ang kanyang mga mata, at ang kanyang pananamit isang suit at leather shoes ay nagpapakita ng maingat na pag-aayos. Lumapit siya sa gwapong lalaki, yumuko ng magalang, at nagbigay ng isang karaniwang pagbati ng mga mayayamang tao. Nakumpirma na ba ang pagkakakilanlan niya? Itinaas ng gwapong lalaki ang kanyang kilay. Lubos nang nakumpirma. Siya nga ang number 1. Magalang na sumagot ang matanda. Isang kakaibang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata nang banggitin ang number 1. Ano naman ang mga clue? Naningkit ang mga mata ng gwapong lalaki. Walang nakitang clue. Umiling ang matanda, baka sa kanyang mga mata ang kahihiyan at galit. Mukhang inanticipate ni number 1 ang ating pagdating at tinanggal lahat ng posibleng lead mula sa kanyang tahanan. Nag-imbestiga na tayo, pero lahat ng hard drives at disk ay nasira sa isang espesyal na paraan. Walang pagkakataon na ma-recover pa ito. Sok! Nawala ang liwanag sa mga mata ng gwapong lalaki, at nagmukhang nakakatakot ang kanyang hitsura. Binagsak niya ang kanyang baso sa mesa. Suriin mo para sa akin. Suriin ang lahat ng mga lugar na tinirhan niya sa loob ng maraming taon, suriin ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Hindi ako naniniwala na wala siyang naiwang bakas sa mundong ito. Wala talagang bakas. At hindi ako naniniwala na gusto niyang walang iwanang bakas. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Opo. Magalang na sumagot ang matanda, seryoso ang mukha. Bata, hinahanap nila talaga ako. Kahit nagtago ako ng maraming taon, hindi pa rin nila ako nakalimutan. Pero masaya ako. Nakilala kita, at lahat ng natutunan ko ay ipinamana ko sa iyo. Wala akong pagsisisi sa buhay ko. Bata, huwag mo akong ipaghiganti, at huwag mong hanapin kung sino sila. Napakalakas nila, hindi mo sila kaya. Hindi mo ma-imagine kung gaano sila napakamakapangyarihan. Pagkatapos mong matanggap ang mensaheng ito, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik, huwag mo nang subukang makita ako. Bumalik ka agad sa China. Maghanap ka ng ospital, magpatuloy ka sa pagiging doktor na gusto mo, gamutin ang mga may sakit, iligtas ang mga tao, at mamuhay ng mapayapa hanggang sa pagtanda. Iyan ang gusto kong makita. Kung kailangan mo talagang gantihan ako, tandaan mo ito, kailangan mong maabot ang ika-4 na antas ng longevity art bago mo sila hanapin.
Hanggang hindi mo naabot ang ika-4 na antas, gawin mo ang lahat para magtago. Ginawa ko ang lahat para tanggalin ang anumang bakas ng koneksyon natin, pero hindi ko alam kung mahahanap ka nila. Mag-ingat ka. At isa pa, sa loob ng maraming taon, naipon ko ang lahat ng pera na iyong kinita. Nasa Swiss Bank ang card. Bata, column. Nakaupo sa eroplano patungong China, paulit-ulit na naririnig ni Brian Ye ang mga salitang ito sa kanyang isipan. Ang mga huling salita ng matanda. Ipinadala ang mga ito 30 minuto bago ang pagsabog kahapon, pero hindi pa naion ni Brian Ye ang kanyang telepono mula nang matapos ang operasyon. Nakita niya lang ang mensahe nang umalis na siya sa Harlem. Nang maon niya ang kanyang telepono, nakita niya ang mga huling salita. Tumulo ulit ang luha niya. Kahit sa kamatayan, iniisip pa rin siya ng matandang si Dr. Zaki. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Dapat sana ay naunawaan niya ang mga pagsisikap ng matanda noon pa, dapat sana ay nagsikap siya ng husto at naglaan ng mas maraming oras sa pagsasanay ng mga kasanayan na itinuro sa kanya ng matanda. Siguro, kung mas nagsikap siya, mas malakas na siya. Kung mas malakas siya kagabi, hindi sana siya naging ganito kaina. Pero walang silbi ang pagsisisi. Kailangan niyang sundin ang matanda, bumalik sa China, maghanap ng tahimik na lugar, magtago, at magsikap na palakasin ang kanyang sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng kanyang sarili ay magagantihan niya ang matanda sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, matanda. Kahit gaano kahirap, gagantihan kita. Huminga ng malalim si Brian Ye, pinatahan ang kanyang mga naguguluhang saloobin. Ano? Biglang may sumigaw sa loob ng eroplano. Isang matangkad na lalaki ang biglang tumayo, hinawakan ang isang flight attendant, at sinakal ito. Ang sumigaw ay ang flight attendant. Kasabay nito, dalawang malalaki at nakakatakot na lalaki ang tumayo sa dalawang upuan sa likod. Hindi nila alam kung saan nila nakuha ang dalawang matutulis na kutsilyo, na nakapasok sa eroplano kahit na may security check pa. Ang mga pasahero, nang ma-realize ang nangyayari, ay nagkagulo. Nagsigawan sila sa loob ng eroplano. Manahimik kayo! Manahimik kayo! Kung hindi, papatayin ko kayo! Ang lalaking nakasakal sa flight attendant ay nagbanta sa mga pasahero habang hawak-hawak ang kutsilyo. Ang mga pasahero, natatakot sa kutsilyo at sa nakakatakot na itsura ng mga lalaki, ay nanahimik. Nanginginig sila, halos hindi na makahinga, natatakot na magalit ang mga lalaki. Nasa 10,000 talampakan sila sa ere. Wala silang magawa. At ang mga lalaking ito ay mas masama pa. Naglakas loob silang magnakaw kahit sa eroplano. Para sa kanila, parang pagputol lang ng gulay ang pagpatay. Hijacking. Tahimik na pinapanood ni Brian Ye ang mga galaw ng mga lalaki. Isang bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Naiinis na siya, at ang mga lalaking ito ang kailangan niyang pag-initan. Nang makita na tahimik na ang lahat, napangiti ang 3 lalaki. Inilibot nila ang kanilang paningin sa loob ng eroplano, pagkatapos ay bumalik sa flight attendant. Ngayon, buksan mo ang pinto ng eroplano. Hindi. Umiling ng mariin ang flight attendant. Alam niyang hindi dapat buksan ang pinto. Magiging delikado ito para sa mga tauhan sa loob, at kung mapapahamak ang mga tauhan, mapapahamak din ang lahat ng tao sa eroplano. Ikaw na babae, huwag kang magmaldita. Ang kutsilyo ko ay walang mata. Ginilitin ng lalaki ang leeg ng flight attendant gamit ang kutsilyo. Sanay na siya, maingat ang kanyang galaw, ginilitin lang niya ang balat ng flight attendant, hindi naman niya tinamaan ang mga ugat. What? Sumigaw ulit ang flight attendant sa takot at pag-asa. Hindi mo ba bubuksan ang pinto? Ang lalaki, nag-e-enjoy sa takot ng flight attendant, at ngumisi. Ang flight attendant, na akmang iiling, ay natigilan. Napatingin siya sa lalaki, at nakita niya ang isang pasahero na tumatayo mula sa kanyang upuan. Lahat ng ibang pasahero ay nanginginig sa takot, pero ang pasahero na ito ay tumayo. Ano ang ginagawa niya? Hindi ba niya alam na delikado? Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang sariling panganib. Nasa ilalim siya ng kutsilyo ng 3 kriminal, ang buhay niya ay nasa peligro, pero nag-aalala siya para sa pasahero. Okay. Napansin din ng 3 malalaking lalaki ang kakaibang hitsura ng flight attendant, kaya't hindi nila sinasadyang tumingin sa likod. Sa paglingon nila, nakita nila si Brian Ye na nakatayo. Anak, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Isang mabangis na ekspresyon ang sumilay sa mga mata ng isang malaking lalaki, nagbabanta.
Hindi sila pinansin ni Brian Ye, tiningnan lang sila ng mahinahon at hakbang-hakbang na naglakad. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Nang makita nilang hindi natatakot si Brian Ye sa kanila at naglakas loob na maglakad palapit sa kanila, sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng tatlong malalaking lalaki. Isang matalim na tingin ang sumilay sa mga mata ng isang malaking lalaki at itinaas niya ang punyal sa kanyang kamay at sinaksak si Brian Ye ng mabangis. Dahil sa nakaraang pangyayari, hindi na nila inilagay si Brian sa kanilang mga mata. Mas payat ang figure ni Brian Ye at mas maputi ang kanyang balat. Mukha siyang mahinang may sakit. Ano? Mag-ingat ka. Sabay-sabay na napasigaw ang flight attendant at ilang pasahero. Halos sabay-sabay na pumikit ang mga mata ng lahat. Hindi nila kayang masaksihan ang nakakakilabot na eksenang maaaring mangyari sa susunod, at hindi nila kayang panoorin si Brian na tinutusok ng punyal ng malaking tao. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahan nilang nakakakilabot na eksena. Sa sandaling sasaksakin na ng punyal ng malaking lalaki si Brian, biglang umikot ang pigra ni Brian, umiwas lang sa punyal, at kasabay nito, ang suntok niya ay tumama rin ng husto sa katawan ng malaking lalaki. Ang kanyang kamao, na tila walang lakas, ay hindi inaasahang pumutok ng sobrang lakas, at pinabaligtad, direktang pinatumba ang matangkad at malakas na lalaki sa paglipad at inihampas ito sa sahig ng eroplano. Hindi napigilan ng lahat na matigilan. Ang dalawang malalaking lalaki ay nagkaroon din ng sandaling biglaang pagkagulat. At sa sandaling iyon, ang figure ni Brian Ye ay biglang nagmukhang isang palaso mula sa tali, at mabilis na sumugod sa malaking lalaki na humawak sa stewardess. Anak! Sa sandaling gumalaw ang figure ni Brian, sa wakas ay nag-react ang malaking lalaki, na may kakilakilabot na hitsura sa kanyang mukha, at hindi sinasadyang gustong laslasan ang punyal sa stewardess at pagbabantaan si Brian Ye kasama ang stewardess. Gayunpaman, bago pa niya maigalaw ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang malaking puwersa sa kanyang balikat, at ang kanyang buong braso ay tila naputol. Lumipad palabas ang punyal na nasa kamay, hinawakan ang kamay ng stewardess, at binitawan din ito. Bago pa man siya makapag-react, ang kanyang dibdib ay tila muling pinalo ng mabigat na martilyo. Mabangis na lumipad palabas ang buong tao at tumama sa aisle. Matapos itumba ang dalawang malalaking lalaki na magkasunod at iligtas ang flight attendant, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Brian Ye. Sinulyapan ng kanyang tingin ang flight attendant, at pagkatapos makumpirma na walang nangyari sa kanya, tumingin siya pabalik sa dulo ng harapan, sa natitirang isang malaking lalaki. Ikaw. Ang huling malaking lalaki ay tumingin kay Brian Ye na may takot sa kanyang mukha, at ang kanyang kamay na may hawak ng punyal ay nagsimulang manginig, at ang kanyang figure ay umatras ng hindi namamalayan, ngunit sa kasamaang palad, sa kanyang likuran, mayroon ng isang hatch, at wala ng lugar na babalikan. Ngunit sa sandaling ito, ang figure ni Brian Ye ay parang isang maliksi na cheetah, nagmamadaling lumapit sa kanya. Boom! Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Mysterious Intern.